Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aming channel. Ito si Jude, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw nga po ay tignan natin kung anong mga nakatanim sa ating bakuran, sa ating garden. So, tara, check natin. So, dito na nga tayo sa harap. Yan, mga broccoli. Mayroon tayong walong broccoli. Naantay pa natin lumabas yung head niya. Kaso wala pa. Yan. Medyo mainit-init kaya medyo matamlay sila. Wala naman silang signs of sakit. Ito lang. Kasi nasa lupa. Kinakain ng mga roly-poly yan eh. Yan. Pero malulusog naman. Naantay lang na lumabas yung kanilang broccoli heads. Yan. Ito malapit na okay. Malapit na yan. Yan. Ayaw kong pilitin. Baka mabali. Tapos, ito ang ating bawang. Yan. May kasama siyang mga spinach. Diba? Galing. Intercropping. Yan. Siguro makaka-2 beses tayong tanim ng ganyan. Hopefully. Tapos, ito, mga bawang din. Kaso ito mga naranta, yung mga spinach. Ewan kung bakit. May iba lang, mangilan-ngilan na buhay pa rin. Yan. Ito. Yung bawang na to is yung bawang is silver white garlic. Soft neck para sa ating zone na medyo mainit-init. Yan. Nabili ko to kay Mr. M.I. Gardener. Yan. Tapos check natin yung yung ating talong. Nung isang araw nga hinarvest na natin yung malaki. Kinuhanan ng seeds. Yan. Yan. Ito yung talong natin. Yan. Ito, mga spider mites. Hindi ko na to i-sprayan kasi i-prune. I-overwinter natin to kasi magtataglamig na. Yan. Madami pa yun siyang bunga. May isa doon, malaki doon sa baba. Dalawa pala doon sa baba. Sa lupa. Kinakain na Kita niyo yun? Pangit kasi pag nasa lupa abot ng mga peste. Anyway, madami tayo dyan. Yan. Yan, madami pa rin dyan. Yan. So, yep. I-overwinter natin to. Yung mga spider mites. Kita nyo? Yung mga orange na yan, mga mites yan. Dami nila. Yung mga yan, yung mga spider mites na yan, madami lang silang napatay na halaman Ilang eggplants na rin, saka ilang marigold. Yan, dami silang napatumba ng mga halaman. Yan. Pero, magtataglamig na. So, i-overwinter na lang natin sila. I-prune. Pag next week siguro i-prune natin para i-overwinter. Tapos iwanan lang yung mga fruits. Tara sa likod. Tapos na tayo sa harap. Tara sa likod. Start tayo dun sa may sa may raised beds. Yan. Yan. So ito, paso. Nantes Supreme carrots. Tapos meron tayong red beauty radish dyan. Yan. Onion, saka garlic. Ito, onion. Sa gilid-gilid garlic. May konting garlic dyan. Same
Yung garlic, same pa to, silver white. Tapos yung onion, Utah jumbo onion, yung mga ano to, matatamis. Ito yung mga sweet onion. Yan, yan siya. Yan. Yan, dami onion. Ito pa lang, first bed pa lang to. Madami pa tayong beds doon ng onion. Tignan natin maya. Ito, better bell pepper. Ito, malalaki yung mga to. Ito, laki nito. Hindi pa pwede yan. Tinap natin to. Tignan nyo naman. Malulusog sila. Yan. May mangilan-ngilan. Yan. Better Bell 4 sweet pepper, yung mga variety niya. Ito, lalaki nila, Yan. Dami, yan, lalaki. So, ito, i-overwinter din natin to para next year mabilis na yung nila. Mabilis establish na sila. Ito naman is King of the North sweet pepper. Ito, yan lang, ganyan lang siya kalaki. Mas malaki yung isang variety na yun Ito, madami din dito. Yan. Just tingnan natin sa kabila para makita natin. Ito, nahihinog na siya. Nag-uumpisang mahinog. Ito din, nahihinog. Yan. Sa misto masarap. Nung isang araw nga, nagluto tayo ng pansit, di ba? Kung napanood nyo yun, video namin ng pansit. Yan. Dami dyan, Yan. King of the North sweet pepper. Tapos, itong second bed, mix ng cabbage, broccoli, saka mga bok choy yan. Tapos, may pinunla tayo dito sa gilid ng mga Alaska sweet pea. Yan, lumalabas na sila. Nag-uumpisa na silang lumabas. Yung mga bok choy, lumalaki na sila. Yan. Very healthy yung soil dito kasi lagi nating nilalagyan ng compost, saka yung compost sa ating bokashi sa soil factory. Yan. Ito din, container 27 gallon. Merong 5 dito, 5 broccoli. Tapos intercrop din ng bok choy. Yan. Yan yung bok choy natin, healthy. Lumalaki sila. At least hindi sila stunted, kasi nga very fertile yung soil. Tapos naglagay tayo ng mga fertilizer. Yan. So, sunod naman dito, rainbow carrots yung mga to. Natin na natin to So, yan. Medyo konti na sila. Tapos ito, same onion, Utah jumbo onion. Itong second container, same din, rainbow carrots. Yan. Okay naman, healthy naman sila. So, yep, 2 container ng carrots na may interplanted ng onion. Pang-repel to ng pang-repel ng carrot fly. Yan. Tapos, sunod naman, garlic. Yan. Bawang. Same variety to. Silver white. Mga soft neck to. Maganda dito kasi mas intense yung flavor niya, tapos matagal yung storage. Yan. Tapos ito yung aming composter. Ikot lang. Everyday, iikot ng 2 beses, 3 beses. Tapos ito, bawang saka lettuce. Yan. Tinakpan ko kasi mainit. Tingnan nyo. Nalalanta. Tingnan nyo, nalalanta.
Pero maya-maya pag nawalan na yung lumipat yung araw, sisigla din sila. Yan. Ito yung huling bed natin ng bawang. So total ng bawang na nag-sprout is mga close to 300. So yan, madami tayong bawang pagdating ng harvest time. Yan. Itong bawang wala siyang masyadong maintenance. Tubig lang sa ngayon, tapos early spring maglagay tayo ng compost saka fertilizer. Tapos every 3 weeks maglagay na tayo ng Alaska Fish Fertilizer, yung mataas sa nitrogen. Matakaw to sa nitrogen. Yan. Tara, tingnan natin yung ibang mga gulay. Okay. Ito, sili. Yan, dami. Kunin na natin to lahat bukas. Tapos, yung mga hinog, lutuin natin. Gawa tayo ng chili garlic sauce. Tapos yung mga green, lagay lang natin sa counter para mag-ripen. Yan, dami tayong sili. Same to. Mga nabili namin sa sa Asian store yung sili. Tapos kinuha namin yung seeds, tinanim. Yan, dami na nila. Ito, onion yan. Same variety yan. Mga white Utah jumbo onion yan. Tinanim natin to sa from seeds. Pinunla natin from seeds. Tapos transplant natin. Yan. Kung interesado kayo, nasa channel lang yung videos ng pagtatanim natin dito. Yan. Dami. Ito, mga seedlings natin. Bok choy. Nag-yellow kasi na-overwater. Ito, nagba-bounce back kasi yun, na-overwater. Tawag doon, nagka-dump. Ewan ko anong tawag doon. Yan. Spinach to. Nagre-recover. Yan, may dalawa tayong ito. Broccoli. Yan. Wala pa yung mga wala pang masyadong slugs. Kaya healthy pa sila. Ito naman, same din, onion, white Utah, jumbo, saka mga lettuce yan. Lettuce lahat yan. Madami na tayong pang samgyupsal. Yan, pag nag-harvest tayo, mag-samgyupsal tayo. Yan. Tapos, yan, may dyan. Broccoli yan. Next dito, ito yung huling bed natin ng onion. Bali, meron tayong 1, 2, 3, 5 beds ng onion. Tapos lahat ata mayroon tayong mga 350. Ito mayroon tayong mga 350 na tumubo. Nag-survive yan. Ito, malalaki na yung mga dito. Ito, laki na Yan. Naku, bakit ito nag-yellow? Sobra ata sa tubig. Pero yung iba malulusog Yan, anyway. Ito naman is luya. Yan. Ginger. Pang pang next year. Overwinter lang dyan. Tapos, next year, harvest. Yan. Tanggalin lang natin tong mga kasi nakikiagaw sa nutrition. Maganda kasi itong hay mulch. Pero yung pangit, yung corn niya is may mga seeds na tumutubo. Siyempre, nakikiagaw sila sa nutrition. Yan. Tignan mo yung root nila.
Sunod naman is lemongrass. Yan. Ano lang to binili lang namin to sa sa store, yung tangkay ginamit namin yung top niya, tas yung sa may malapit sa ugat binabad sa tubig hanggang mag-ugat, tas tinanim natin sa lupa. Yun na, laki-laki na Diyan na siya makatira. Bahay na niya yan. Ito, Better Boy. Yung nag-iisa nating tomato sa garden, yan. Meron siyang mga ilan-ilan din na bunga. Yan. Tapos, try natin i-overwinter to. Iwan natin itong mga sanga-sanga. Yan. Meron dyan. May mga bunga pa dyan, Yan. Ito naman, dwarf, dwarf pea. Kaso wala pa siyang, hindi pa nagbubulaklak. Ang tagal Magto 2 months na to. Okay, hintayin na lang natin. Baka late lang talaga. Yan. 4 na paso to. Tapos baka dagdagan natin yung trellis kasi taas na sila 4 feet. Dagdagan natin ng mga 2 feet pa itong trellis para maging 6 feet. Yan. Tapos dito sa gilid, ito may iba pa tayong dito pala, mga onion din. Onion saka garlic yan. Late ko lang naitanim itong mga garlic Lumalabas na. Mga siguro ito mga 30 na garlic yun nandito. Yan. Tapos may mga onion din. Tapos may mga damo. Yan. Tanggalin natin. Damo. Nakikikain sila Tingnan mo yun ang roots niya. Very very healthy. Yan. Bawang, sibuyas. Yan. Panggisa-gisa. Ito, jalapeno. Mangilan-ngilan na lang yung bunga. Ko iniisip ko kung tanggalin to tapos palitan ng bagong halaman kasi 3 taon na to medyo mahina na yung production niya. Masarap pa man din itong i-pickle. Tingnan natin kung palitan or magtanim ng bago. Ito, mga sili. Ang dami pa tayong sili. Kunin natin ito lahat bukas. Tapos itong tops niya, lutuin natin. Ihalo sa nilagang manok siguro. Yan, tops niya. Wala namang sakit Walang mga aphids kaya Ito, tutumba na. Dami kasi. Yan. Ito, dami pa. Dami pa tayong mga sili. Yan. Isa pang sili. Yan, dami dyan Pupunta na sa kapitbahay. Pitas na lang sila kung gusto nila. Yan, malalaki. I think magra-ripen to sa counter. Kasi nasa low 70s mostly yung highest temperature. Yan, lemongrass. Ito medyo medyo hindi siya kasing lusog nung nandun sa kabila kasi wala siyang masyadong araw. So yan. Lagay lang natin dyan. Just buhay pa naman. Yan. Itong tower, next year nga natin lagyan to ng mga bok choy. Sunod is celery. Yan. Binili natin to sa Lowe's. Okay na sila. Matitigas na. Di tulad nung ka-transplant natin na medyo matamlay-tamlay. Buhay na sila. Bigat pa. Ito mga bok choy yan. Yung iba, napitas na ni Mrs. May iba pang natira dyan. Tumutubo pa naman. Yan. Yan. Ano yan? Yung gwardiya namin to.
Natutulog siya kasi wala nang daga. Kaya medyo relax muna siya. Guardia namin yan para sa mga may mga daga. Yan. Ito, Swiss chard. Laki oh. Harvest natin to. Lutuin natin, ihalo sa nilagang manok. Yan. Meron tayong dito 6. Biruin nyo, 6 lang to Tapos na to, the whole season na. Kasi tanggalin mo lang yung labas, yung malaking leaves. Malalaking leaves. Tapos nakita niyo maliliit doon sa loob. Yun, tutubo yun, lalaki ulit. Cut and grow yan. Cut and grow siya. So 6 na the whole season. 'Di ba? Astig mo. Yan lang. Tapos yan, broccoli. Madaming broccoli dito. Tingnan natin Wala pa siyang heads Pero yan, may maliit na doon. Lumalabas na. Mga siguro 1 week, 1 to 2 weeks labas na yan. Check natin sa susunod nating garden tour yan. Ito dati may mga worms. Pero inisprayan ko ng BT, wala. Timbog silang lahat. Timbog sila sa BT. Yan, mga worms. Lumalabas na sila. Patience lang, pasensya lang. Yan. 3 malalaki. Diyan. Ito, na-harvest na natin mga lettuce. Next year na natin tamnan yan. Tapos, yan. May head na siya. Deform na siya. Red acre. Tama to? Red acre cabbage. Ito, to? Same, broccoli. Yan, broccoli. Healthy. Wala silang mga sign ng sakit. Or butas-butas ng mga slugs or worms. Yan, red acre, may ulo na. May ulo na siya. Ito, nafo-form din. Yan, spring onion. Binili namin sa store, tapos nireplant. Yan lang. Pinutol mo, tutubo ulit. Cut and grow. Kale, yan. Madami tayong kale. Meron tayong dito sa malaking paso, 4 na kale. Fini-freeze natin to para panggulay sa tag-init. Kasi sa tag-init, hindi tayo makakapagtanim ng mga ganito. So ito, harvest natin lahat. Harvest natin yung lower leaves, tapos ilagay sa freezer para may supply. Kasi sa ngayon, madami pa naman tayong green veggies, mga lettuce, Swiss chard, bok choy, na pang supply ng green vegetables. Ito pa, meron pa tayo dito, 2 bok choy pa, 2 broccoli pa to. Yan. Tapos ito nga, mga kale. Yan, may 2 dito, tas 3. Bali lahat nga meron tayong 9 na kale. Yan. Masarap to Pwede mong ilagay sa sabaw, gisa, or iprito. Yan. Sarap to pag pinito. Yan. Mga sili. Yan. Dami tayong sili. Kung malapit kayo dito sa kung malapit kayo sa may Redlands, California, sabihin nyo kung gusto nyo ng sili. Madaming sili. Yan, mga red acre cabbage yan, dami. Broccoli, yun pa. Ito yung akala kong hindi hindi mabubuhay. Pero nabuhay naman. Yan. Yan, dami pa tayong mga dyan. Red acre cabbage. Ito, red acre cabbage din to. Papansin nyo, iba yung kulay niya. Yan is chinurse ko, downy mildew. Yung kung fungal or something. Yung sakit nasa soil. So, pwede pa naman siyang patubuin. Pag na-harvest natin, itapon natin lahat. Ito, paso, saka yung lupa.
itapon natin lahat sa basurahan. Ano lang, prinun ko, tinanggal ko yung mga leaves na may sakit. Ito, natira. Tanggalin natin yan. Lagyan na natin. Tapos, yun lang, inisprayan ko lang siya ng Castal soap. Sabon, inisprayan ko ng sabon para hopefully mag-recover. Pero hindi na natin i-reuse tong soil. Tapon natin to. Yun lang. Tapos ito, broccoli din. Yun dati, kinakagat ng worm. Wala na, timbog sila lahat nung nag-spray tayo. Yan. Tapos, pinagtutubig ko dito is mga yung galing sa ating compost tea. Yan. Ano pa ba? Yung huli na lang. Check natin kung anong meron sa garahe. Yun na lang. Tapos na tayo. Okay. Tara sa garahe. Kung maalala nyo, nagpunla tayo, di ba, ng madaming bok choy. Tapos nilagay natin sa harap, sa likod. Nilipat ko na dito sa ating grow light. So ito yung ating grow light. Dito tayo nagpapatubo ng mga seeds, tapos nagpapalaki ng mga seedlings hanggang ready na silang ilagay sa ating garden. So yan, grow light. So meron tayo ditong fluorescent lamp, mga 4 na bulb. Tapos ito is yung height niya is siguro mga 18 inches. Pero ina-adjust ko yan, pinapatong ko kung kailangan niyang malapit sa light. Tapos kung sobra yung light, binababa. Yan. Very helpful to, grow light. Lalo na pag sa taglamig na hindi ka punla ng seeds. Yan, very helpful. Tapos, bibigyan ka ng head start kasi pwede kang magpunla ng seeds para sa, kumbaga ngayon, fall. Pwede kang magpunla ng seeds na itatanim mo pang spring, parang ganun, di ba? At least, pwede kang mag-sow ahead of time. Yan, yun yung term. So ito, 3 tray ng bok choy. Puro bok choy yung mga to, di ba? Yung sinon natin ng isang araw. Yan. Nasa siya, nilagay ko sa may heating mat. Yan, heating mat sa ilalim. So yung heating mat na yan, nagbibigay siya ng init para mapainit ito medyo warm yung soil. Siyempre, yung warmth, pinapabilis niya yung germination ng seeds. So yan yung purpose ng heating mat na yan. For faster germination. Tapos pag nag-sprout na lahat yung mga yan, tanggalin na natin sila sa heating mat. Yan. Tapos, ito, pakita ko yung ating patatas. Ito, chinichit natin para ready silang itanim early spring or late winter. Yan. Yung cheating process is iwan natin sa may dry cool area out of the direct light para mag-sprout siya. Yan. Pag nag-sprout na yan, bibigyan ka ng at least 1 month na na tawag doon, mapapabilis yung sprout ng at least 1 month compared mo sa patatas na hindi nag-cheat o walang sprout na itatanim. So pag nagtanim ka ng hindi nag-sprout, mapapatagal ng 1 month compared sa pag nagtanim ka ng patatas na nag-sprout. Yan. So pag wala pa sa seasoning ng planting, mag-cheat ka na ng potatoes. Yan, ilagay mo lang diyan sa may dry cool area. Iwan mo lang, wala ka nang gagawin diyan maintenance. Tapos ito pa yung isa. Malalaki na yung mahahaba na yung sprouts niya. Yan. At least di ka na bibili sa store kasi pag bibili ka sa store, yung 5 patatas is mga mga close to $6. Ito, mga harvest ko to nung May. So nagtabi ako ng ilang patatas para
pang seed potato yan. Yan, ready na yan mga ano, pagdating ng planting season ng patatas. Mayroon na tayong mga binhi. Tapos itong pinapa-sprout nating ibang patatas, binili natin to sa sa Costco, yung mga organic potatoes nila doon. So bumili kami ng isang bag. Tapos hinati ko yung mga may sprout, tinabi ko na para yun yung magiging seed potatoes natin. Lalaki oh. Ewan ko kung mga Yukon Gold to. Pero malalaki sila. Yan. Yun lang. Tapos na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Saka, sunod ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Mag-ingat kayo palagi. Saka, maraming salamat ulit sa, sa ating 102 na ngayon. 102 subscribers. Yan. Thank you so much sa mga nag-subscribe. Thank you so much sa mga nanonood. Saka, God bless you. Yan. Sige. Bye! Ingat palagi. God bless!